Anong mas okay? Cremation or traditional burial? Mawawala ng trabaho yung embalmer sa akin. Hindi ba? Pero anong take mo bilang isang ano? Ako personally, I want to be embalmed. Because naniniwala ko doon sa virtue na sinabi ni Father Supan sa akin na meron tayong virtue of self-preservation. For me kasi, embalming is preservation, making sure that my body is okay in time of the resurrection. Yeah. Kasi cremation is hindi pa naman talaga ganun ka sa Catholic. Nito lang siya. Noong pandemic. Oo. Pero may iba kasi brother, siguro economically, mas madali sa kanilang mag-rent na lang ng columbarium kaysa sa bumili ng lote. No? Pero ako personally, I already told my wife, don't cremate me, embalm me. So meron ka ng last will. Meron din akong kabaong na gagamitin. Grabe, ready? Ulay. Oo. Tapos dito niyo ako ibuburo. Sabi ko, bury me beside my father. So, for me, embalming is, and yung buro and traditional living, yun yung as conservative as we can. Yeah. Because, yun. Kaya, I would prefer that. Yung binubuhos yung yung Ashes, so, bawal yun eh. Sa dagat. Dagat, di ba? Even sa batas, mayroong proper disposal. Sasakit ulo ni Lord nun. Paano ko ito bubuhay? Pulutin siya isa. No, kaya nga, di ba, utos sa ating mga Catholics, ilalaw na ng cremation, na even if you're cremated, you have to be in a holy place. Cemetery. Pero nagkikremate din ba kayo? Wala pa kaming crematorium. Oh. Isa yan sa project namin this year. Yeah. Kasi may binili kaming lote, tatayo namin ng chapel and cremation. Yes. Parang naano ko yan kasi sinabi rin to kay Father Jeff Quintela, yung mga, di ba, mga nakremate, tapos inuwi sa bahay. Wow. No. Nai-infest talaga yung bahay. Yes, Di ba kasi, parang naalala ko yun sa experience mo sa morgue. So, nakaka-attract talaga sila. Yes, because they're not in their proper place. Anything out of order will attract evil stuff. So, that's why, you have to keep your place organized, your room organized, minimal as much as possible. Even yung, isabihin natin yung mga cluttered clothes na hindi mo kailangan, that's been there for 6 months na hindi mo ginagalaw, you can give it away kasi merong hindi yung grasya nabablock. Now, yung mga cremains ang tawag doon cremated remains has to be in a holy place. Parang sa sementeryo talaga po. Wala po yung pinagkaiba sa mga nakalagak na may kabaong. Kailangan diba, ginagawa pang kwintas. Sineseparate, nilalakit nila. Relic? Lima. Yan. Hindi pa naman relic. Sa mga apo. Diba? Even relic, kailangan ng diba? Ay, nako. Yun siya. So, unfortunately, ginagawa yun. Naglabas nga ako ng video ng brother. Daming bashers. Kasi nandan. Pero naman Pilipinas diba? Kung ano yung gusto nila. Although kahit sabihin natin wala namang health hazard yun, spiritually there is. You're right. Because that's not the proper place for the dead. Meron silang reason kung ba't nung unang panahon yung simentero nasa simbahan. Because kailangan talaga ipagdasal sila. Yun. Yung rational behind. And it's for the Holy Mother Church, it's prudent for her to say, good. Kailangan talaga ilagak siya sa holy place. May place para sa patay, may place para sa buhay. Yeah. Correct. Tapos yung mga din, yung paboritong gamit, sinasama sa lift. Oo. Nilibigyan ng pagkain. Hindi ako pera. Wala makakain. Masasana lang yung food. Napapanis lang Kung binigay niya lang po sa talagang gutom, nakatulong pa, di ba? Oo nga kasi di ba, pag buhay tayo, yun yung kailangan natin pagkain. Pero pag patay na tayo, kailangan natin sacrament. Mass. Yun nga, brother, yung analogy ko sa mortal sin tsaka sa kasi sabi ko, pag nasa state of mortal sin ka, para ka lang patay na katulad nitong binabalsa mo ko What do you mean? Kasi kailangan ng buhay ng katawan para pag sinubuan mo ng steak yan, kailangan mag-metabolize. Right. So if you're already in the state of grace, parang patay ka na, sinubuan mo ng pagkain. Okay yung food. Hindi na siya nagamit kasi walang patay yung kaluluwa. Yeah. So that's what happens when you take the Eucharist with the state of mortal sin, sabi ko. So magandang ginagawa analogy yung mga patay sa kanila So naintindihan nila, ito pala ibig sabihin ng patay ang kaluluwa. Yes. Right. Yun. So kabuti na pag may pagkain kanina. Kasi di kailangan ng patay yun Pilipino nakagis na nila But of course, we're here to let them know na it's not necessary for our faith. And doesn't mean naman may susunod kung di mo gagawin. Correct. So, ang Panginoon pa rin ang may dyan. Tapos, di ba, ito pa, pag may dadaan patay, lagisan mo ng barya. Mag-sign of the cross ka na lang. Pray mo. Iba naman, sabi nila, hindi, kasama yun sa sa abuloy. Okay lang. Pero again, there are those naman na inahagisan nila para, I'm trying to appease you Huwag mo kami sundan Huwag mo kami dalawin. Yan ganun Marami pamahiin. Pero again, lalo ko ng pamahiin na to, maglilid yan sa
infestation Right. or diabolical influence. So Oh. don't. Now you know. Kasi number 1 commandment yan eh. Yeah, it's against the first commandment. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here, and today ini-invite ko kayo na maging part ng aking supporters group dito sa aking ka-faith community, dito sa ating online evangelization na ginagawa. Pwede kayong maging supporters through Patreon. Sa Patreon, dito ilalagay ko yung mga face-to-face kong interview at mga online interview at magkakaroon kayo ng unedited early access dito. Sa Patreon, ang unique dito, pati yung face-to-face interview ay i-upload natin dyan na unedited. Para maka-join kayo, ay ilalagay ko yung link dito somewhere here or sa description kung paano kayo maka-join sa ating supporters sa Patreon. And sa YouTube, mas lower cost yung babayaran nyo dito. Pero magkakaroon din kayo ng early access dito sa YouTube pag naging supporters ko kayo. Dito sa mismong YouTube channel, naging member kayo dito, ay magkakaroon kayo ng access sa mga online interview. Ayan, mismong live interview, ma-access nyo yan for members only. Pero may catch din sa YouTube. Kung after ko nang ma-edit yung mga face-to-face kong interview, bago ko siya i-upload sa YouTube, ay magkakaroon ng access yung for members only. Ayan, so siguro mga 1 day ahead or 5 hours ahead, mapapanood nyo kagad yung interview na yun bago ko siya i-upload sa public. Para maka-join kayo sa YouTube bilang supporters, ay merong button dyan sa baba ng video na to kung saan pwede nyong i-click para maging members kayo dito sa YouTube. Siguro marami nagtatanong, Adrian, kala ko ba lahat ng content mo ay libre? Bakit may supporters? Di ba may bayad yan sa Patreon at sa YouTube? Yes, tama po kayo. Marami po ako na encounter na mga nagme-message kung saan daw nila pwedeng mapanood yung naging interview ko. After ko ma-announce, kunyari na-interview ko si Father Chad Ripperger, so marami na po kagad naghahanap. Pero imposible po natin magawa yon. So kailangan po nating edit yan, pagandahin, bago natin upload sa ating platform, sa ating mga social media platform. So sa mga taong gustong-gusto, atat na makapanood ng early access, unedited, ay ina-upload ko siya sa Patreon at sa YouTube. So, pwede nyo siyang mapanood dyan. Yun yung benefit nun kung talagang gusto nyo siyang mapanood kaagad. Pero, hindi lang yun ang catch. Pag naging member kayo ng ating supporters group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating online evangelization na ginagawa. Yes, libre nyo siyang nakukonsume sa ating YouTube channel at sa mga iba pang nating mga social media platform. Pero tandaan po natin yung ginagamit natin sa mga software, yung cameras, and yung time, yung effort, pupunta natin yung mga guests, ay hindi po libre yan. 'Di ba sa panahon ngayon, ang mahal na rin ng gas. Pamasahe, anything na binibigay natin sa mga guests, ay may cost po lahat ng yan. So, pag naging member po kayo, naging supporters ko kayo, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization at magiging part pa kayo ng ginagawa natin. At sobrang nagpapasalamat ako in advance kung kayo ay magde-decide na maging ating mga supporters dito sa ating online evangelization na ginagawa. And alam naman natin na itong laban na to is a spiritual battle, na dito sa online ang dami ng mga fake news, mga maling balita, maling information. Dito sa social media ay nilalabanan natin itong mga diabolic influence nito for giving you a solid Catholic content na na-interview natin na ating mga guests. Ipagdasal nyo, ipag-pray nyo kung kayo ba ay tinatawag ni Lord na maging supporters ko dito sa ating ka-faith community. And kung wala ka naman capacity na maging supporters ko, ay syempre yung dasal mo ay enough na para sa akin. Please pray for me and for this ministry na patuloy nating itong magawa. Kaya mga ka-faith, kung gusto nyo pong maging part ng ating supporters group, i-click nyo lang yung link sa Patreon at yung button dito sa YouTube. So thank you and God bless.